Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito kasi yung lagi, di ba, yung sa Manila Bay, lagi nilang sinasabi na 389 million ang ginastos diyan sa White Sand. Kahit nga yung yung FBP natin si Robredo, sabi niya dapat ang laki-laki ng ginastos, 389 million diyan sa sand. Dapat pinakain na lang daw yung 80,000 na naghihirap. Di ba ganyan sabi niya? Pero alam niyo ho ba na hindi naman 389 million? Alam niyo ho ba na 28 million lang doon sa sand? Yung 389 million, yung entire Manila Bay. Yung paggawa doon, pagtanggal ng basura sa ilalim ng tubig. Sabi ko nga alam mo itong gobyerno na ito dapat binigay na lang yung 389 million sa Office of the Vice President tapos sila ang kumalkal ng basura dyan sa Manila Bay. Hit-hitin nila lahat ng damo dyan at saka lahat ng mga basura dyan hanggang maubos. Bigyan nyo yung 389 million sa kanila. Sila gumawa niyan. Kalkalin nila yung ilalim ng puro dakdak 28 million lang naman, hindi naman 389. Ano ho ba ang mas malaki? Tanungin ko ho kayo Pakisagot to ako. Kailangan may audience participation tayo. 28 million o 50 million? Sige nga ho, pakitanong. Pakisagot pala, pakitanong. Pakisagot to. Ano ang mas malaki? 28 million o 50 million? Hanggang walang sumasagot, hindi ako magpapatuloy. Okay? Hindi ako papatuloy. Baka mamaya Lenny calculator ang gamit ninyo. Wag 50 million. Ayun, may sumagot na. Maraming salamat sa audience participation. Because of that, may kiss ka. Ay, may kiss sa propeso? Anong klase yan? Sige, 50 million. Okay, 50 million. Kung ganon, pak. Ayan ang 50 million na project ni Robredo nung siya ay congresswoman pa. Ganyan ang nangyari. Tanungin ko ho kayo, 28 million na sand sa 50 million na nag-collapse na bridge. Ano hong mas matino? Sige nga ho. Sige nga ho, ano hong mas maganda? Tingnan mo Tingnan mo itsura niyang hinayupak na yan at saka itsura ng white sand dyan sa Manila Bay na proyekto. Sige nga, galit na galit dyan sa 28 million, sa 28 million tama na white sand. Pero dito sa kanyang proyekto bilang congressman na 50 million, wala pang ilang taon, bagsak na. 50 million yan Sige nga. Tanungin nyo nga kayo, anong mas maganda? Yang sand ng sa Manila Bay o yan? Yang durug-durug na na yan? Ano man tawag mo dyan? Ewan ko ba kung anong tawag mo dyan? Styrofoam bata yan at ganyan kagad bumagsak. Eming the Great, mas malaking katangahan ni BP. Korak. Kaya nga sabi ko nga sa inyo lahat, ang problema ko dito, ang problema ko sa mga dilaw, tsaka sa mga terorista, kahit anong bato nila sa Pangulong Duterte, sablay. Bakit? Kasi, nakaupo na sila dati. Wala naman silang ginawa. Sablay lahat ng proyekto nila, tas ngayon pupuna sila ng proyekto ng ating gobyerno. Sige nga, anak ng weteng naman sabi nga ni iba, parang flagpole lang ni pinagawa ni Pinoy, hindi naman pure gold. Alam ko 10 million. Alam ko correct me if I'm wrong. Research. May mga researcher tayo dyan 10 million yun, yung flagpole na yun. Bihira Mas magre-reklamo sila sa 28 million na white sand, anak ng weteng Kaya itong mga nagsasalita ngayon, lalo na kahit yung mga artistang pakialamero, sabi ko sa inyo, wala mga 9 million. Yun, 9 million daw. Sabi ng isa, yung flagpole, grabing
Grabe naman yan. Ang lupit naman yan. Boss Banat, anong masasabi mo sa lalaki na tumae sa Manila Bay? Ay, grabe. Oy, Randall Bunagan, you can tip while watching po. Promise. Thank you very much, Sir Randall Bunagan. Alam mo, talagang problema ho tayo mga Pilipino. Kasi, isipin mo ginagawa pa lang yan. Tinaihan na. Sabi nga ni Yusek Benny, talagang araw-araw daw. Meron silang nakikitang tae sa umaga. Hindi lang isa. Marami. Kahapon nga may nagraling mga tae. Boom, kunana. Boom, kunana. Boom, kunana. Pero totoo ho, kanina meron silang nahuling tumatae. Pero sabi nga ni Benny, ni Yusek Benny, araw-araw ho yan, hindi lang isa. Marami ho talagang paggising nila sa umaga, pagtingin nila may mga tae ng tao. Kadiri naman. Naku naman tapos lilinisin nila, tapos may mga tae na naman darating, may daladalang placard. Ganun. Bigas. Sabi ko, anong mas mahal? Yung bigas ilagay mo doon o yung white sand na yun? Kung bigas ang inilagay mo doon, ubos yan. Sabi ko sa inyo, kahit anong protection ang ilagay mo dyan, ubos yan. Pag bigas ang nilagay mo dyan, pambihirang buhay to. Itong mga aktivista nito, tanga rin. Sabi nila, bigas, wag white sand. Di okay. Mantakin mo, ilagay mo bigas dyan. Sa umaga, wala na yan. Marami ng mayaman challenge na dyan. Rain 3140, bye. Banatan mo yung ex ko, matinding nanloko sa akin. Ay, grabe naman. Grabe naman yan. Anong ginawa sa'yo ng ex mo? Sige nga, ikwento mo nga, Rain. Sige, banatan natin yung ex mo. Pangalanan mo na. Pati ikaw, ipangalanan mo na. Tapos banggitin mo kung ano yung ginawa sa'yo ng ex mo. Baka naman kasi pinipilit mong rumatsada. Huwag mong pipiliting rumatsada araw-araw. Ang babae hindi kaya ang araw-araw na ratsada. Tandaan mo yan, ha? Ang pinakakaya na lang ng babae, sa simula kaya nila ng once a week. Pero pag tagal-tagal, once a month. Pag tagal-tagal, once a year. Okay, o kaya pag katagal-tagal, swerte ka na kada 10 taon nakaisa ka ng ratsada. Huwag mong pipilayin kasi Huwag mong pipilitin kasi talagang nakusabi ko sa inyo pag pinilit niyo yung mga yan, delicates ka nga abutin niyo diyan, ha? Hindi ako bastos, akala ninyo totoo yan. Alam mo, may usapan talaga tayo dito na usapan dito na para yung mga aware yung mga kalalakihan kasi yung mga iba yung mga kalalakihan kasi akala nila kakapanood nila ng alam mo sa yung mga mga UP, yung mga ganun, mga ganyang klaseng website. Kapapanood nila, feeling nila ang love life ganyan. Hindi ho totoong ganyan ang family life. Okay?